Mukhang seryoso na po itong mga powerhouse ng mga bansa, no? Sa buong mundo, mga kabayan, sa pangunguna nitong mga makapangyarihang bansa gaya na lang ng USA, Russia at China, mga kabayan, matapos na maglabas itong si Donald Trump ng pahayag na kakalabanin, babanggain itong International Criminal Court, mga kababayan. Abay, ito po, mukhang seryoso na po talaga sila, mga kababayan. Isa-isa na pong nagsalita itong mga powerhouse nating mga leader, no? Gaya na lang nitong Russia, mga kababayan. Kasi po, sila ngayon ay naglabas ng warrant of arrest na mga opisyal ng International Criminal Court or ICC hinggil sa mga kabulastugan at abusadong pinaggagawa nila sa mga bansang hindi naman miyembro ng ICC. O eto po, mga kababayan, pero bago ang lahat, nais ko lang sanang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta, lalong-lalo na sa ating mga DDA supporters, sa ating mga OFW na walang sawang nanonood at nagtitim replay. Maraming salamat and God bless po sa inyo. At sa mga bago po nating subscribers, mga manonood, at sa mga hindi pa nakapag-tuplok, ituplok yun na po. Baka lang naman para madagdagan po yung subscribers natin at dumami tayo. Eto po, basahin natin Kalat na kalat po ito ngayon sa social media, mga kababayan. Itong di umano'y naglabas na po ng statement na mayroon silang warrant of arrest na inihain dito sa ICC. Trending ngayon, mga kababayan, basahin lang natin Lalong umiinit ang bakbakan sa pagitan ng Russia at ICC matapos maglabas ang Moscow ng sariling warrant of arrest para sa mga opisyal nito. Ayan na. Gumagalaw na talaga itong mga ibang bansa na talagang nakikipaglaban at talagang nakita din nila na walang ibang ginagawa itong ICC kung hindi aapihin lang kayo. Politically motivated. Mantakin mo yung dating presidente, doon ipapakulong sa kanila na wala man silang alam talaga kung anong nangyayari sa isang bansa, lalong-lalo na kasi may iba't iba tayong kultura. Hindi nga nila alam kung anong meron sa loob ng Pilipinas araw-araw, anong nangyayari, talamak ang droga, korupsyon, patayan, at iba pa. Tuloy natin. Kabilang sa mga pinapahuli ng Russia, ang chief prosecutor na si Karim Khan Tagam. Ito kasi nakakainis talaga to, no? Kita niyo yung ginawa nila sa kaso dyan kay Tatay Digong. Walang nangyari. At ilan pang mga judge na nang naturang korte. Mr. President, Russian government, pakicheck nyo naman, baka mayroong mga nagkutsabahan dyan. Dito kayo sa Pilipinas, meron kaming namataan at feel namin talaga na nakikipagkutsabahan itong si Trillanes dyan sa mga opisyal ng ICC at iba pa mga judges. Baka lang naman, kasuhan nyo na rin yan si Trillanes. Yung mga kumakutsabahan dyan sa mga pera-perang mga bayad system. Itinuturing ng Russia na isang malaking abuse of power ang mga hakbang ng ICC. Correct naman talaga. Abusado talaga itong mga nasa ICC. Kita nyo naman ngayon, walang ibang development sa nangyayari kay Tatay Digong. 14 na buwan na po. Ayon sa Moscow, walang karapatan ang korte na makialam sa kanilang mga internal na usapin, lalo't pati hindi miyembro ng ICC ang Russia. Ito na. Tagam kay Mirisi kayo ngayon.
mabubuwag na talaga itong ICC, mga kababayan. Ang aksyong ito ay tugon ng Russia matapos maglabas ang ICC ng warrant of arrest laban sa Ukraine, laban kay Vladimir Putin dahil sa mga aligasyon sa Ukraine. Bukod sa Russia, mainit din ang naging reaksyon ng United States na napagpataw na rin ng mga visa restriction. Ito na. At pag-freeze sa assets ng ilang opisyal ng ICC. Buti nga sa inyo. Para sa ngayon, talagang kayo naman ang magigisa, kayo naman ang maiimbestigahan, kakasuhan, at sana makulong na din kayo. Ang dami niyong ginagawang pasakit sa ibang bansa, tapos wala naman kayong ambag kung anong nangyayari sa isang bansa. Tapos ngayon sisingit-singit kayo, makikialam kayo sa kaso, papasok yung International Criminal Court. Hindi naman kayo International Criminal Court. Kayo ang political court, no? Wala kayong ibang ginagawa, no? Mas lalo yung dinidiin. Pag once na padala na dyan sa inyo ang isang akusado, wala nang chance pa na ito'y makabalik gaya ng kay Tatay Digong. Ginagawa ninyo, ewan ko ba ito kay Gagba kung bakit nagpapaalipin, no? Ito talagang may mangyari kay Tatay Digong, gulo talaga ang Pilipinas. Talaga yung tao maghahasik ng lagim at talagang uusigin niya si Bongbong Marcos. Sa ngayon, nananatiling tensyon ang sitwasyon habang nagpapalitan ng legal na banat ang mga bansa at ang international body. Mukhang malayo pa ang katapusan ng sagupaan na ito sa pagitan ng batas ng bansa at ng batas na ipinapatupad ng International Criminal Court. Ano ba kasing batas ang nandyan sa International Court? Diyan sa ICC. One-sided sila. Dapat, kung mayroon mang kasalanan, halimbawa ang isang leader sa isang bansa, lalong-lalo na wala naman kayong jurisdiction ICC, dapat litisin yan doon pa rin mismo sa bansa. Hindi yung sisingit-singit kayo, sasaluin ninyong problema ng isang bansa, gayong nababayaran naman kayo. Mantakin nyo Dapat talaga ma-aksyonan to at maimbestigahan itong si Trillanes. Kasi mukhang meron nga siyang kasabwat diyan sa loob ng ICC. Siya nga ngayon yung parang tagapaghatid, no, ng mga mali-maleta para mabayaran at si Tatay Digong ay madiin diyan sa bilangguan sa dahig. Ito'y patunay, mga kababayan, na ang global, no, sa buong mundo, mga bansa, talagang galit na galit sa International Criminal Court o RCC. Talagang hindi katanggap-tanggap at wala naman talaga silang karapatan kasi wala silang alam sa isang malayang soberanya ng isang bansa, lalong-lalo na mayroon naman tayong functional na gumagalaw na Korte Suprema. Hindi nga alam ng ICC kung gaano karami ang namamatay araw-araw sa Pilipinas ng dahil sa droga. Kung gaano karami ang mga kabataang nalulong, nababaliw dahil sa droga na ito. Tapos, noong plataforma ni Tatay Digong na yung regarding sa war on drugs, ano ba o sino ba ang ipinagtatanggol o pinoprotektahan ni Tatay Digong doon? Para ba sa kanya? Hindi. Para sa taong bayan dahil siya ang Pangulo. Ayaw niya sa droga, ayaw niya sa korupsyon. Ngayon, ito pa ang ibabalik sa inyo. Ito pa yung ibabalik ninyo kay Tatay Digong. Lalong-lalo ka na bangag. Wala ka na talagang silbi sa Pilipinas. Dapat maimbestigahan din ito yung mga Pangulo na nakikipagputsabahan, no? Maimbestigahan si Trillanes para mapiga, no? At talagang paaminin kung sino yung nag-uutos sa kanya. Siyempre, kahit hindi naman namin nila sabihin yan, kahit itatago ni Trillanes, kahit itatanggi niya yan, alam na ng buong Pilipinas kung sino ang nasa likod nitong pagpabalik-balik ni Trillanes sa ICC
And then ngayon, matutuldukan na yan dahil dito sa ipinapalabas ng Russian government, lalong-lalo na ni Vladimir Putin, na mismong mayroon na silang warrant of arrest dito sa mga opisyalis ng ICC. Dapat lang talaga, no? Ito, taga-Russian government, sana mapanood nyo to. Alam naman namin na kaibigan nyo si Tatay Digong, lalong-lalo na dyan si Vladimir Putin, no? O yung presidente dyan, at itong sa China, si Xi Jinping. Alam nyo naman na talagang ginagawa lang ni Tatay Digong yung kanyang tungkulin bilang Pangulo. Bulag lang at tanga lang ang magsasabi na sa panahon ni Tatay Digong, hindi kayo sumasang-ayon sa kanyang mga plataforma. Ultimo, ibang bansa, talagang saludo kay Tatay Digong. Dahil meron tayong isang Rodrigo Roa Duterte na taas noong ipinaglalaban ang proteksyon sa ating mga kabataan patungkol dyan sa war on drugs. Marami mang namamatay, pero questionable. Itanong nyo sa sarili ninyo, sino ba yung namamatay? Inosente ba? Or yung mga drug addict? Sinong paniniwalaan ninyo? Ang report, ang listing ng mga CIDG, PDEA, NBI, na kung saan etong mga na-involve sa droga dyan ay hindi nasa listahan. Ang dami na nga pinatawag ni Tatay Digong noon. Sinabi na Tatay Digong noon, ihinto nyo na yung paggamit sa droga. Wag sa panahon ko kasi masisira talaga kayo at masasagasaan kayo. Ganun lang kasimple ang sinabi ni Tatay Digong. Pero still, nagpatuloy pa din kayong mga bangag. Kasi ang akala ninyo, nagbibiro ang isang probinsyanong presidente. Nagkakamali kayo doon. And yet, maniniwala tayo dito sa mga naiwan na mga sa buhay, na mga namamatay na mga drug addict. Halatang halata man, scripted na. Pera-pera na yung pinag-uusapan at labanan dyan. No? Binibili ang dignidad ng isang kababayan natin na talagang nasilaw sa pera. Alam naman natin na yung galawan ngayon ni Bongbong Marcos at administrasyon niya. Puro pera-pera, pagnanakaw, anomalya, lantaran na kasi. Hindi nyo na po matatago yan. Maski sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, at sa buong mundo na mayroon ng talamak na korupsyon dito sa bansang Pilipinas. And take note, ulitin ko ulit, pang-apat po tayo sa East and Southeast Asia na the most corrupt, pambihira nyo, country. Kaya, sana pagpatuloy po ito. At sana din, makita nila, gaya nito, pakita ko sa yung video kung gaano na po kahirap ni Tatay Digong ngayon sa loob ng bilangguan. Malubha na po ang kalusugan ni Tatay Digong. Nakakalungkot po na ito po ang kinahinat na ng isang Rodrigo Roa Duterte sa kabila na ang dami niyang nagawa sa bansang Pilipinas. Ito po ang balita, no, na sabi ni Atty. Harold Roque na talagang si Tatay Digong daw ay malubha na. Ito po yung video, panoorin po natin. Kakalabas lang po ng kumpirmasyon ng International Criminal Court Registry na totoo po, natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari ito mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay Tatay Dig sa pamilya, no? Now, ang nagsabi po sa akin diyan na isa nagtatrabaho sa loob, no? At medyo nahiya nga siya o natakot na sabihin sa akin na baka naman hindi alam nila VP na nahulog nung minsan si Tatay Digong, tumama ang ulo, dinala sa ospital. At yun nga yung napabalita na linabas siya dinala sa ospital. Pero hindi nga nila isinasa publiko na ang dahilan ay tumatama ang ulo sa sahig.
Now, ngayon, ang linabas na report ng registry ay totoo. Tumutumba si Tatay Digong. At ang nakakabahala, hindi lang pala minsan, hindi lang 2 beses, mukhang regular na natutumba na si Tatay Digong habang naglalakad. Kaya ngayon, nagkaroon ng order na imomonitor ng mas masinsinan itong si Tatay Digong dahil nga, miski siya ay naglalakad lang, tumutumba na at tumataba ang ulo. Ang tanong, ito ba ang tao na kaya pang humarap sa full-blown na paglilitis? Na ang sabi nila, hindi raw bababa sa 60 ang mga testigo. At ang problema dyan, unlike doon sa confirmation of charges at saka yung mga naunang mga pagdinig na po pwedeng hindi sumipot si Tatay Digong, dito kapag meron ng paglilitis, kinakailangan sumipot siya dahil kinakailangan makonfront niya mga witnesses at saka mga witnesses makonfront din siya. Yan ba ang tao na kaya pang harapin na hindi na makalakad ng tama at tumutumba? Sa tingin ko, panahon na rin para ang pamilya ay pag-isipan. Ano ba talaga pananagutan ng ICC na paulit-ulit na palang natutumba si Tatay Digong, hindi pinagbibigay alam kita sa pamilya? Ano ba ang mga naging epekto initong paulit-ulit na pagtutumba, tumatama ulo sa kanyang pag-iisip? Meron na bang pananagutan ng ICC dahil nga alam naman nila na bilang 82 anyos na tao, kinakailangan mas masinsinan ng pagbabantay dyan dahil pa sa kanyang ordinaryong paglalakad, natutumba na siya. Sa tingin ko po walang immunity ang ICC. Wala pong immunity yan, hindi yan estado. So kung talaga mapapakita natin na pabayang ICC at patuloy nilang kinukulong ang Tatay Digong na hindi na kaya talaga humarap sa ganitong mga paglilitis at may mangyari sa kanya, at sana naman wag na natin antayin ang pangyayari sa kanya, talaga magkakaroon ng pananagutan ng ICC. Ang question, sino ba mananagot dyan? Ang mga WES ba? Ang mga registry ba? Ang mga bansa ba na merong mga miyembro ng ICC? Well, huwag natin kakalimutan, bagamat hindi pa natin sigurado kung ano mangyayari sa ganyang litigation, sana nga hindi na umabot na tayo magdidemanda dahil meron ng abirya na nanggaling kay Tatay Digong. Ngayon pa lang, sana masusi ng pag-aralan ng bagong trial chamber kung kaya pa ni Tatay Digong na humarap sa mga paglilitis na ito. Ako naman, hindi ako dalubhasa, pero kung naglalakad ka lang, paulit-ulit ka nang natutumba, ibig sabihin, wala ka na talagang kakayahan para harapin ang ganyang paglilitis. Ang hahanapin ng korte dyan is kung kaya pa ba ni Tatay Digong unang-una na physically humarap dyan sa paglilitis na yan. Pangalawa, yung kanyang estado ng pag-iisip. Kung kaya pa ba niyang magbigay ng instruction sa kanyang mga abogado kung ano magiging depensa niya. Ang problema, bago pa man madala si Tatay Digong sa Pilipinas pa lang, ako'y palaging tinatawagan at paulit-ulit ang kanyang sinasabi. No? So yan po ay palatandaan na meron ng Alzheimer's.